So one day before the flight, so nag-check-in kami dito sa hotel dito sa Edmonton. And i-drop namin yung sasakyan dito sa park and fly. Kasi kinabukasan, 10 a.m. in the morning yung flight namin from Edmonton papuntang Cancun, Mexico. There's a safety features card located at your seat, which That's an ugly thing. Kapapasok lang namin sa hotel na to. Pero sa nakikita nyo, magulo na kaagad dahil sa dalawa kong Banana. seat. Yan isa. Cellphone kaagad yung hinahawakan. Eh? So sa size ng hotel na to, tama lang for one family. 2 kids, 2 adults. And magulo yung hotel na dahil sa kanilang dalawa. Yung labas ng hotel na ganyang kagulo yung hotel namin. Hotel room namin, ganyang kagulo. So yung hotel namin na to, malapit lang sa International Airport ng Edmonton, saka malapit sa Park and Fly. So, since ang hotel na to nag-offer ng bus, shuttle bus papuntang International Airport, $5 per day ang bayad ng car park dito sa hotel na to. So dito namin pinark yung sasakyan sa Jitset. So itong waiting shade na to, dito kayo pupunta para maghintay ng shuttle bus papunta sa airport. So ngayon, sa habang naghihintay kayo, yung ticket nyo mismo ay yung itinerary. So dito ka makakuha ng gate boarding pass. So para pagdating nyo sa airport, pasok yun yung mga luggage nyo. Hindi na kayo pipila doon para sa boarding pass. So dito pa lang, makukuha yun na boarding pass nyo. Okay. So good idea. Maya-maya nandyan na yung shuttle bus namin. So magandang idea itong waiting shed na to. Kasi kung winter, malamig din naman sa labas. So ito may heater. Dito makita mo yung flight schedule mo dito. There you go, nandyan na yung bus namin. Supposed to be 10 a.m. yung flight namin. Since na-delay, so yung flight namin ngayon is 12 noon. So darating kami ng Cancun, Mexico ng 6 p.m. So medyo madilim na yun. So hindi na namin masyado ma-enjoy. Halos naggumastos kami ng isang araw mismo sa travel na to. So WestJet, laging delay. So nagbigay sila sa amin ng free meal. $15 isang tao. So ngayon, dito kami sa restaurant para kumain. Okay. That one, I think it's a noodles. Yeah, that's noodles. Sweet chicken. Ano gusto mo yung noodles? Wonton? Wonton yun. Hindi ito, Vietnamese. Beef roll. Masarap. Ang alin? Tapos isa, dalawa pong... Take a train ride just to see. Meron kami 2 oras para kumain bago ang delay na flight namin. Dahil sa aeroplano, snacks lang ang binibigay sa 6 na oras na biyahe. Yan yung free binigay sa atin ng WestJet. So since na-delay yung flight namin, meron kaming lunch na worth $60 from WestJet.
Ito yung mga processed food na hindi may iwasan pag nasa labas ka ng bahay. Fried chicken with rice. Para lang makatawid sa 6 na oras na biyahe. Putin. Cause I did the same just for Bigyan kami ng WestJet ng $60 para sa meal namin dahil na-delay yung flight na to. Ngayon yung nakuha ko is spring roll. Ng restaurant na to, Walkbox dito sa loob ng International Airport Edmonton. Ito naman, crispy chicken, maliliit na bilog-bilog na chicken na, tapos may rice. Crispy chicken, then sweet chili. So lahat yung $60. Ito yung Vietnamese noodles. Look. Mainit-init pa. May beef. Tsaka noodles. Wow, sarap. Ito, walang sauce. Hmm. Walang sauce. My first bite sa noodles na. Thailand noodles. Vietnamese noodles. Pinakaya kami ng WestJet, pero na-delay yung flight namin. Just as the sunrise starts to show, warming up the motorway. You know you felt this way before, but can't recall the time and day. Don't know if life is a small part of some. So after 3 hours na paghihintay, finally, silabas ng board pass tsaka passport. So this is it. Finally, makakasakay na rin. Oh, Finally, nakapila na rin kami sa flight namin from Edmonton to Mexico. Okay na, You always guys in hurry. Scared to bit. Oh my God, we're excited. So alas naghintay kami ng 3 hours. So natanggal yung excitement namin. Ayos lang. So finally, nandito na rin kami. Karating lang ng WestJet. Emerson to, it's too far over there. See the pilot niya? See the driver? Yeah, we're good. Very practicing. Excited na dalawang anak ko. Si Sandro, sa edad na 7 years old, first time makasakay ng eroplano. Sa flight namin na to, halos mga bata ang mga nakasabay namin. Kaya ang saya-saya nila nung nag-take off na yung eroplano. Sa flight namin na to, lahat na tao masaya. Excited na makarating ng Cancun, Mexico, at excited na rin ang mga bata maglaro sa white sand beaches nila.
6:30 na ng gabi kami dumating dito sa International Airport ng Cancun, Mexico. Ngayon hinahanap namin ang driver ng hotel shuttle bus. Ito yung unang napansin ko at napansin ng anak ko. Natural din naman na mag-offer sila ng taxi kung walang magsusundo sa'yo. Hindi ka nila pipilitin at mga mababait ang mga Mexican kabayan. Where's that? Can I see? Yeah, Calverton. Okay. So we're now in Cancun, Mexico airport. Mainit masyado dito. Grabe, parang Pilipinas pala to. Mainit din. Dito kabayan makikita nyo maraming fixer dito. Although mayroong magsusundo sa inyo dito, pero merong marami pa rin mag-a-afford sa inyo ng shuttle bus papunta dun sa hotel. Babayaran nyo yun. And kabayan sa likod ko, may mga passenger dyan, mga puti. Umiinom ng serbisa mismo dito sa airport. So parang open country din pala to, yung Mexico. So since alas 12 kami umalis ng Edmonton, dumating kami dito ng 6:30 na. So mag alas 7 na yata ng gabi dahil kinuha pa namin yung baggage sa Convio. Shuttle bus driver. So mayroon pang 3 na hinihintay. Papunta din doon sa hotel na. So another 30 minutes to 1 hour na naman to. So bukas pa namin makita yung Cancun mismo talaga. Pero tingnan natin. Alas 7 na ng gabi. Kung hindi dahil sa flight namin, sa WizJet, sana nakarating kami dito mas maaga sa Cancun. Ito ang sinasabi ng mga empleyado dito sa hotel. Tip lang daw ang inaasahan nila, hindi yung sahod. Kaya nagbigay ko ng tip si shuttle bus driver ang nagatid sa amin dito sa hotel. Thank you, sir. Bigyan mo na lang kay... Bigyan mo yun. Unang pasok pa lang namin sa hotel na to, ito yung reaction ko. Ang ganda ng hotel nila dito. Talagang Mexican culture makikita mo dito pag nandito ka. Lahat ng mga design ng hotel dito hango sa kultura ng mga Meksikano. Dahil sa ganda ng hotel room namin, nagkaroon kami ng iba't ibang reaction dito. Gracias, señor. Wow! Look at this! Oh, it's a super bed. Super bed. It's a mega bed. Mom and Dad is gonna sleep on the other room and you guys sleep here. Wow. Look at this. Kyle, we got to sleep. Wow. This is king bed. King bed. So, Mega bed. king bed, it's a... Wow. We call it big bed. It's a huge one. It's a big one. Mom, yeah. Do we have a King bed. Mom. This one here. Look at this. Who's the stinkiest of all? Yeah. So we check around here. What? Ain't no way for the ball. Ayan. Who's touch it? Pwede ka pala magluto dito. Touch it. Yeah. I know that. Ang ganda ng lugar talaga. Ang ganda ng ano nila. Ito, Thank you for setting. mabigat to. Talagang solid. Please. What? Look at that. No, I'm staying This over is- there. That's where I'm staying. Washroom. This is the washroom. Look at that. Wow. It's so big. Washroom. And
Is it like clean the Washroom. toilet is? This is luxurious. Yeah. It's a huge one. It's a huge one. This one, ang purpose nito. Yan. Well, I have it too big. Kita mo yung mga ano mo dyan. Go outside sa doon. So, ito yung room. Wow, king bed din. So, aircon siya. Wow. Oh, the best to. Centralized. Yung aircon niya. Wow, ito. Ito body, concrete. Ang laki nito, talaga. Ano? Mayroon natin mga kamay set. Mayroong king bed dito sa loob ng room na to. Tsaka TV. Tsaka dim light. Yan sa likod yung dim light, dalawa. Tsaka phone. Tsaka mayroon silang closet dito. Yan yung closet. Yan ang kailangan natin dito. So, may nagsabi sa akin, katrabaho ko mismo na ito ang pinaka-importante sa lahat. Dito namin iiwan yung passport namin, cellphone. So dito, meron silang microwave din. Pero actually, no, dito kasi sa hotel na to, libre lahat. So mayroong breakfast, mayroon ding lunch, tsaka dinner. So wala siyang ceiling, parang diretso na. Yung aircon niya mismo, yun. Aircon niya, centralized mismo yung aircon. May mirror sa wall. At dito sa labas, ano meron dito? Oh, this is... Okay. Look. Tingnan natin. Surprise. Oh, jacuzzi. Oh my goodness, look. Oh, watch out guys. Watch out here. Watch out. Sus Maria, meron tayong sariling ganito. Oh my God. Open the lights. There's a light maybe for sure. I'm going here. Tapos dyan mismo sa likod, oh. Yung beach na dyan, oh. Sa likod. Tubig na yan dyan pala, oh. Ganito go. Oh, Oh, yeah, wait. white sand na siya dun. Astig, not bad to. Tapos may kitchen siya dyan. May table. May 4 na high chair. Dito may isang bilawak na ito. Mga mabibigat nito. Ito, mga sulit na. So yung room namin na doon sa 3rd floor. So, bumaba kami para habulin yung oras. Dahil alas 11 ng gabi, magsasara na yung kitchen dito. So, nasa 7:30 pa lang yata, 8 ng gabi. So, may oras pa naman, kakain muna kami. Dito daw, sabi ng kakilala ko, dito ang pagkain 1 to sawa. Breakfast, lunch, and dinner. Ang ganda ng hangin dito. Humid siya, katulad din sa Pilipinas. Hindi katulad sa Pilipinas, masyadong mainit talaga, papawisa ka sa kunting lakad lang. Hindi ganun kainit. May hangin, malamig yung hangin. So parang okay lang yung init. Okay lang yung humid. May hangin. Ang ganda. Okay. This is a place that I want to live in forever. This is the place you like to live forever. Ito yung mga hinanda nila sa amin. Beef na may gravy at brown rice. Ito, brown rice. Wow. Tingnan mo yung presentation nila. At syempre, ito yung una kong tinikman. So, tikman natin ito, kabayan. So, first bite. Beef at gravy lang to, pero ang sarap talaga. Ayoko na ipakita sa inyo, kabayan, kung anong reaction ko. Pagkatapos ng heavy meal, mayroon silang dessert at salad, kabayan. Ito yung pangalawa kong tinikman. Beef uli at brown rice. Brown rice. So, may diabetes ka. Masarap to. Marami nagkamali sa maling akala, kaya tinikman ko na akala ko chicken curry. Chicken, sweet and sour pala. Chicken curry. Akala ko chicken curry. Pero sa amoy pala. Sweet and sour siya. Wala ka pang kinain. Naka, pumikit na naman sa sarap. Delicioso.